Ang story ay nagsimula sa isang dalagitang si Riley na nanonood ng video tungkol sa kung paano ma-impress ang mga lalaki habang ang buong kwarto niya ay puno ng posters at litrato ng paborito niyang singer na si Peyton. At habang ginagaya niya ang mga tips sa video ay pumasok ang kanyang ama na si Ron na isang pulis para mag-goodnight bago pumasok sa trabaho. Pagkatapos ay lumipat ang eksena sa concert ni Peyton kung saan sobrang wild ang mga babae sa kanya at matapos ang show ay sinabihan siya ni John na may press interview sila kaya pumunta siya roon habang pinapanood naman ito ni Riley kasama ang kaibigan niyang si Sid. At sinabi ni Riley na kailangan na nilang umalis dahil bibisita pa sila sa kapitbahay nila. Habang naglalakad ay tinanong niya si Sid kung sa tingin ba nito ay makikilala nila si Peyton kinabukasan at sumagot si Sid na hindi niya alam. Pagdating sa bahay ng kapitbahay ay ipinaliwanag ni Riley na wala ito ng ilang linggo kaya walang tao ang bahay. Sa school naman ay tinutokso siya ng ibang babae at tinatawag na girl with the dead mom at sinasabihang desperado sa attention at psycho pero hindi niya ito pinansin at nakinig na lang sa mga kanta ni Peyton na nagbibigay sa kanya ng lakas kahit palagi siyang binubuli. Si Sid lang ang nag-iisa niyang kaibigan at habang si Sid ay kasama ang boyfriend nito ay si Riley naman ay nakikinig ng music at lutang sa sariling isip. Kung magustuhan mo ang ating movie ay siguraduhin mong naka-like at subscribe ka. Salamat! Kalaunan ay kinausap siya ng girlfriend ng kanyang ama na si Marne pero malamig ang pakikitungo ni Riley dahil wala siyang interes dito. Pagkatapos ay pumunta sila sa concert ni Peyton at hinatid sila ni Marne. Sobrang saya ni Riley sa concert at pakiramdam niya ay may espesyal na koneksyon sila ni Peyton at para bang para sa kanya ang lahat ng kanta nito. Matapos ang show ay sinabi ni Sid na susunduan sila ng boyfriend niya pero gusto pa ni Riley na subukang makilala si Peyton kaya nagpaiwan siya at sinabihan ni Sid na babalikan siya after 30 minutes. Sinubukan ni Riley na bumili ng gamit ni Peyton pero kulang ang pera niya kaya umalis siyang dismayado at narinig niyang may kausap si Peyton kung saan sinasabi ni John na may ginawa itong masama na maaaring makasira agad sa career nito ngunit umalis si Peyton ng galit at pagdating sa kwarto ay kumuha ng drug pouch sa bag. Samantala si Riley ay nasa labas naghihintay at nag-text sa kanyang ama na ligtas na siyang nakauwi kahit hindi pa totoo. Nagsimula siyang uminom at makinig ng music habang si Peyton naman ay nagmaneho para kumuha pa ng drugs ngunit biglang nabangga ng kotse niya si Riley. Bumaba siya para tingnan ang kalagayan nito at nagulat si Riley nang makitang siya mismo ang idol niya. Agad niyang sinabi na sobrang fan siya at mahal niya ang music nito at humingi naman ng tawad si Peyton sa nangyari. Habang dumarami ang tao sa paligid ng aksidente ay inalok ni Peyton si Riley na ihatid siya at agad naman itong pumayag kaya pinasakay niya ito sa kotse at umalis sila. Habang nasa biyahe ay ikinwento ni Riley na matagal na siyang fan at ang music nito ang tumulong sa kanya sa mga mahihirap na panahon pero halatang walang interes si Peyton sa mga sinasabi niya at sinabi nitong may kailangan lang siyang puntahan sandali at babalik siya after 5 minutes kaya iniwan muna siya sa kotse at pumunta sa kaibigan niya. Nag-text naman si Riley kay Sid at sinabi na kasama niya si Peyton at parang nag-5-flirt ito sa kanya. Matagal siyang naghintay at nang hindi pa rin bumabalik si Peyton ay nagpa siya siyang tingnan nito ngunit pagbukas ng pinto ay bigla siyang pinabalik ni Peyton sa kotse at mabilis silang umalis. Nag-sorry si Riley kung nakulaitan man siya pero nakadrug si Peyton at hindi maayos magmaneho kaya muntik pa silang maaksidente at halos pumikit na ang mga mata nito. Huminto siya at bumaba ngunit hindi na makatayo ng maayos kaya ay nalalayan siya ni Riley at dinala sa bahay nila. Humiling si Peyton na dalhin siya sa banyo at habang kukuha sana si Riley ng malinis na tuwalya ay nakarinig siya ng ingay at nahuli niya si Sid na palihim na pumapasok sa kwarto niya. Sinabi ni Riley na nasa banyo si Peyton at nang silipin nila ito ay nakita nilang nakakalat sa sahig ang mga drug pouch kaya sinubukan nila siyang tulungan pero pinagsisigawan sila ni Peyton na umalis at isinara ang pinto habang sa loob ay muli siyang gumamit ng drugs. Kinaumagahan ay dumating si John para sunduin si Peyton ngunit wala ito sa kwarto. Samantala nagising si Peyton sa kwarto ni Riley na naka-handcuff at ipinaliwanag ni Riley na wala silang ibang alam gawin dahil parang wala ito sa sarili kagabi. Sinabi ni Peyton na may medical condition siya sa blood sugar ngunit ipinakita ni Riley ang mga drugs at tinanong kung ano ang mga iyon at tumanggi si Peyton na aminin. Nagsimula siyang sumigaw para humingi ng tulong ngunit sinabi ni Riley na may malaking pasa siya sa hita bilang patunay na nabangga siya nito at malinaw na bumalik ito sa drugs. Gusto ni Riley na tulungan si Peyton pero hinayla siya ni Sid palabas at sinabing pakawalan na nila ito dahil hindi nila responsibilidad iyon. Ngunit iginiit ni Riley na mananatili si Peyton doon hanggang maalis sa sistema nito ang drugs dahil naniniwala siyang may dahilan kung bakit nangyari ang lahat at parang ang universe mismo ang nagsasabi na siya ang dapat tumulong dito at kung magtitiwala lang si Sid ay magiging maayos ang lahat.
Habang si John naman ay paulit-ulit na sinusubukang kontakin si Peyton at pinuntahan niya si Eric na siyang huling pinuntahan nito noong gabi at tinanong kung naroon ba si Peyton at ano ang ginawa nila at sinabi ni Eric na pumunta nga ito roon, nag-chill sandali at saka umalis, kaya tinanong ni John kung ano ang ibinenta niya kay Peyton. Sinabi ni Eric kay John na ang binenta niya kay Peyton ay Zanies at kaunting coke at hindi raw yun big deal. Kaya iniabot ni John ang calling card niya at sinabing tumawag ito kung may maaalala pang mahalagang detalye. Samantala si Peyton ay hirap at naghihirap ang katawan habang sina Riley at Sid ay nagre-research sa internet at umiiyak si Peyton na halos pula na parang dugo ang mga mata. Kinansela ni John ang concert nito that night at inutusan ang lahat na panatilihing lihim muna ang sitwasyon. Pagsapit ng gabi ay hindi makatulog si Peyton at kumuha siya ng wallpin para subukang buksan ang handcuffs ngunit nagising si Riley at nagmakaawa si Peyton na pakawalan siya at nangakong hindi siya magsusumbong dahil kung may makaalam ay tiyak na mapapahamak si Riley. Ngunit sinabi ni Riley na walang naghahanap sa kanya dahil nagpost na ang banda nito na may sakit siya at idiniin niyang maaaring walang pakialam ang iba pero siya ay nagmamalasakit at matutulungan niya ito at nangakong magiging mas maayos ang bukas. Kinaumagahan ay nagising si Riley sa mabahong amoy at nadiskubre nilang nadumihan ni Peyton ang sarili niya. Inutusan ni Riley si Sid na kumuha ng tuwalya at boxer shorts at nilinis niya si Peyton at pinalitan ng damit habang tulog pa ito. Sinabi ni Sid na walang improvement ang kalagayan nito ngunit pinatahimik siya ni Riley at sinabing may plano siya at kailangan nilang ilipat si Peyton sa bahay ng kapitbahay ngunit natatakot si Sid na baka magising ito kaya kinuha ni Riley ang baril ng kanyang ama. Lumapit si Sid para tanggalin ang handcuffs ngunit pagkalaya pa lang ay inatake siya ni Peyton at tumakbo palabas. Hinabol siya ni Riley at nagsisigaw si Peyton ng tulong habang kumakatok sa mga bahay pero walang sumasagot at inatake siya ni Riley kaya nagkaroon sila ng pisikal na laban at nang muntik ng sakta ni Peyton si Riley ay binangga siya ni Sid gamit ang kotse. Dinala nila siya sa bahay ng kapitbahay at muling pinususan. Habang si Sid ay nanginginig at umiiyak sa takot at sinabi kay Riley na 2 segundo na lang sana at mababasag na ang ulo niya kaya kailangan ng harapin ang katotohanan na hindi niya kaya ito. Ngunit iginiit ni Riley na kailangan siya ni Peyton at sumagot si Sid na hindi siya kailangan nito at hindi rin siya gusto kaya nagpa siya itong umalis. Pinigilan siya ni Riley at nakiusap na manatili muna at mag-usap sila ngunit nang makalapit si Riley sa pinto ay muli itong nagtangkang tumakas kaya hinabol siya ni Riley at itinulak pabagsak sa lupa. Napasigaw ng malakas si Sid at may babaeng nakarinig sa labas kaya tinakpan ni Riley ng tela ang bibig ni Sid para tumahimik ito at nang makaalis ang babae ay sinubukan niyang buhatin si Sid ngunit huli na ang lahat dahil patay na ito at tuluyang natakot si Riley sa nangyari. Biglang umuwi ang ama ni Riley kaya dali-dali niyang ibinalik ang baril sa safe at pumasok sa kwarto bago pa ito makapasok. Pinagalitan siya ng ama dahil magulo ang kwarto at umalis din agad. Nang buksan ng ama ang safe ay naroon ang baril kaya hindi ito naghinala. Pagsapit ng gabi ay nakahiga si Riley sa tabi ng bangkay ni Sid nang biglang tumunog ang cellphone nito at text iyon ng boyfriend kaya nag-reply si Riley at sinabing magkita sila sa park. Ipinarada niya ang kotse sa garage at sinarado iyon saka pumunta kay Peyton. Tinanong siya ni Peyton kung bakit hindi na lang siya pinatay kung galit siya rito at sinabi nitong isa lang siyang pathetic junkie na hindi man lang hinahanap ng mga kaibigan at nag-drugs siya dahil pagod na siya sa buhay na laging may expectation at kung ang ibang tao ay nagpa-party once a week ay siya araw-araw at sawa na siya. Sinabi ni Riley na may second chance siya ngayon at dapat subukan niya para sa mga taong nagmamahal sa kanya dahil naniniwala siya rito. Kinaumagahan ay may babaeng nagho-voguing na nakakita sa bangkay ni Sid sa park habang si Peyton naman ay nagising at nakita ang notebook at ballpen sa kwarto. Sa school ay muli siyang binyuli ngunit tinawag siya ng principal at pagpasok niya ay naroon ang kanyang ama kasama ang isa pang pulis at sinabi sa kanya ang tungkol sa pagkamatay ni Sid. Paglabas nila ay nakatingin sa kanya ang lahat ng estudyante habang si Riley ay nakangiti lang. Pagsapit ng gabi ay nag-good night sa kanya ang ama at si Marnie at narinig niya ang usapan ng mga ito tungkol sa investigasyon at pinaghihinalaan ng pulis ang boyfriend ni Sid. Pagkatapos ay pinuntahan niya si Peyton at sinabi na binago ng music nito ang buhay niya dahil hindi siya kilala ng ama at wala siyang ibang kaibigan kundi si Sid at namatay ang kanyang ina noong 10 years old siya matapos itong mabangga ng impaired driver noong araw na sasanduan sana siya mula sa swim meet semifinal sa Williams Field kaya ang mga kanta ni Peyton ang nagbigay sa kanya ng pakiramdam na hindi siya nag-iisa. Ibinigay niya ang pendant ng kanyang ina kay Peyton at sinabi na mahalaga ang music nito at mahalaga rin siya.
Kinabukasan ay nagmamadaling bumalik si Riley sa bahay at sinubukang pumasok sa bintana, ngunit nakalock kaya sa front door siya dumaan at nadatnan si Marne na naghihintay at nakita nito ang drug pouch sa kwarto ni Riley at tinanong siya tungkol dito ngunit itinanggi niya ang lahat at umalis ng galit. Napansin ni Marne na bukas ang pinto ng bahay ng kapitbahay kaya pumasok siya at narinig ni Peyton ang boses nito at nagsimulang sumigaw at bago pa makalabas si Marne para humingi ng tulong ay inatake siya ni Riley habang si Peyton ay nanginginig sa sobrang takot at napaiyak sa nakita niya. Pinakalma ni Riley si Peyton habang buhay pa si Marne ngunit muli siyang binalikan ni Riley at tuluyang pinatay saka bumalik kay Peyton at nilinis ang sahig na parang walang nangyari. Nang makauwi ang ama niyang si Ron ay hinanap nito si Marne at sinabi ni Riley na may work emergency ito at biglang umalis kaya naupo ang ama at sabay silang nag-lunch. Pagsapit ng gabi ay nag-ayos si Riley ng makeup, nagsuot ng maikling dress at pinuntahan si Peyton at sinabi niyang alam niyang mali ang ginawa niya pero hindi siya naiintindihan ni Marne at sisirain lang nito ang lahat kaya ginawa niya iyon dahil mahal niya si Peyton at maaaring hindi niya mabago ang mundo pero matutulungan niya itong baguhin ang sarili nito. Ibinigay ni Peyton ang notebook kung saan may isinulat siya at sinabi niyang naalala niya kung bakit siya nagsusulat dahil iyon ang paraan niya para ilabas ang galit. Lungkot at sakit at maraming beses na siyang sumubok magbago pero si Riley ang nagbalik sa kanya sa dating sarili at nangakong magiging maayos ang lahat at ngayong siya naman ang tutulungan siya. Dahil dito ay nagpa siya si Riley na alisin ang handcuffs ngunit pagkalaya pa lang ay inatake siya ni Peyton. Siya ang pinusisan at tumakas, nagpumiglas si Riley. Nakuha ang susi at nakalaya ngunit huli na dahil wala na si Peyton at napaiyak siya ng malakas. Samantala si Peyton ay nagpatugtog ng radyo at natawa habang nagmamaneho. Kinabukasan ay nagpaalam si Ron kay Riley at pumasok sa trabaho ngunit pagdating doon ay nalaman niyang patay na si Peyton at nang makita niya ang katawan nito ay napansin niya ang pendant ng kanyang yumaong asawa sa leeg nito kaya agad niya iyong kinuha at itinago. Sinubukan niyang tawagan si Marne ngunit walang sumasagot at maya-maya ay may nadiskubreng isa pang bangkay na si Marne at labis na nabigla si Ron. Makalipas ang 1 year ay tuluyan nang nagbago ang kwarto ni Riley at ayon sa balita ay namatay si Peyton dahil sa overdose at may natagpo ang babaeng biktima sa loob ng kotse nito kasama ang murder weapon na may fingerprints niya. May mga lyrics na naipost bago siya namatay na ginawang kanta ng banda at naging Grammy-winning hit at ang mga linyang iyon ay kapareho ng ibinigay ni Peyton kay Riley. At dito nagtatapos ang kwento ng Sweetness 2025.